Kapatid, feeling stuck ka ba sa trabaho o sa career mo? Let me challenge you. Why settle for a job when you can pursue your calling and change the world? Kung yan ang gusto mo, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. May iba po ang ating topic for today. Ang pag-uusapan natin all about job, career, and calling. Ano bang pagkakaiba ng tatlong ito? Lalo na kung kayo ay medyo napapagod na kayo sa ginagawa nyo, parang feeling nyo wala kayong pinupuntahan sa inyong trabaho, sa inyong career. Nako, pakinggan nyo to. Alam mo, marami po sa ating gumagamit po ng mga terms ng job, career, calling. Parang parang pare-pareho lang siya. Pero alam nyo ba, malaki po ang pagkakaiba. Unahin na po natin spelling. Ano ba ang job? Ang trabaho po, or let's say job, is J-O-B. Ang ibig sabihin niyan, it's a mean to support your family, to support yourself. Diba? Hindi siya dream job mo, pero ang kagandahan po nito, natutustusan na pangailangan ng pamilya mo. Pero yun nga, pero para sa ibang tao, hindi talaga yan ang pinaka-ultimate goal nila. Ito ay parang umpisa lang, stepping stone lang. Sana naman, karamihan po sa inyo na nakikinig at nanonood, kung ikaw ay isang construction worker, factory worker, secretary ka, diba? Probably ito lang yung umpisa. Oo. And reality with a J-O-B. Diba? Pang sinasabi nating job, your job might create a living but it cannot create the life that you want. That's the reality. Pwede kang mabuhay, pero sa totoo lang, wala namang kabuhay-buhay. Probably, kaya nga next goal natin, hindi lang trabaho ang kailangan natin. Ang kailangan, maghanap din tayo ng next level. Ito na yung challenge. Ano po yung challenge? Ang challenge po, maghanap tayo ng career. Oo. Pagkatapos ng trabaho, ang next na hanapin natin career. Kasi para sa akin, ang trabaho, trial and error yan. Sinusubukan mo eh. Subok mo na dito, subok mo na dito, subok sa kumpanya. Until such time, makita mo na yung kumpanya at gusto mo talagang gawin sa buhay. Kaya, meron tayong kasabihan bilang mga Pilipino, karirin mo na to. Oo. When you say karirin mo na ito, i-long term mo na. Ito na yung gusto mong gawin for the rest of your life. So, ang kagandahan po dito, hindi ka na short term mag-isip para mag-survive. Medyo long term ka na. Tinitingnan mo na yung professional development mo. Hindi ka na nagtatrabaho para kumita. Nagtatrabaho ka na para sa growth and advancement mo. Di ba? Yung parang gusto mo na siyang makilala, di ba? Gusto mo nang magkaroon ng tinatawag na profesyon, di ba? So, ano pong mga profession na ito? Mga career, like for example, abogado, doktor, dentista, financial consultant, being a real estate specialist, di ba? Or be a blogger, gusto mo ng karirin to, di ba? Kaya nga, ang success po nito ay over the long term. Kaya nga, tatandaan po natin, money and status might satisfy our ego right now. Pero alam nyo, ang hinahanap po natin hindi lang pera eh. Hindi lang talaga karir eh. May hinahanap pa tayo. Hinahanap natin yung meaning at kahulugan sa ating buhay. Diba? Ang tanong ko po sa inyo, do you want really to find meaning in your life? Pero bago ko i-reveal on how you can find meaning in your life, babatiin muna natin si Jeneline Benosilia, si Love To Joquino, at the same time si Rani Mansilao. Yes, maraming salamat ha. So, uunahin ko muna, pinag-usapan po na natin una trabaho. J-O-B, to survive. Next is career. O, ito naman, medyo long term na. Ito, kakakaririn ko na, gusto ko nang gawin to. Di ba? Pero kailangan po natin, hindi lang makilala, hindi lang mag-survive. Paano ba tayo magkakaroon ng kahulugan? If you find not only your job, not only your career, but if you find your calling in life. Ano ba tong calling? Ito yung pinaka-highest level na nagkakaroon ka ng deep sense of purpose and fulfillment sa ginagawa mong career. Alam mo, pag ikaw, pumasok ka na sa field ng calling, wala na eh. Hindi na perang pinag-uusapan eh. Hindi na yung profession eh. Nagiging vocation na eh. Nagiging expression mo na ng yung talent at yung passion mo sa buhay. Sa totoo lang sobra talaga yung satisfaction sa ginagawa mo. Araw-araw mo na itong iniisip. Pag ito yung calling mo, kahit di ka bayaran, gagawin mo to ng libre. Di ba? Yung parang, alam mong nakakatulong lang, hindi sa sarili mo, pero nakakatulong ka rin sa ibang tao. Yan po ang tinatawag nating calling. Kaya nga, ito yung tatanungin ko. Like for example, para mas maintindihan po natin, umpisahan po natin, magbigay po tayo ng pangalan. Si Vice Ganda po ay isang stand-up, di ba? Stand-up po siya nakilala eh. Di ba? Para sa kanya, trabaho yan dati, gusto niya kumita. Tapos nga, naging, di ba, stand-up comedian, from there, naging host. Kinarir niya ang pagiging host, di ba, sa tinatawag na yung Showtime. Pero ngayon,
Ano mong calling niya, na-realize niya. Hindi lang maging stand-up, hindi lang magaling na host sa career. Ang goal niya ay magpatawa at magpaligaya ng milyong-milyong Pilipino. Calling yan. Yung pagpapatawa at pag-e-entertain, calling yan. Oh, ito pa, pangalawang tao. Hindi ko lang alam, kilala niyo to. Senator Raffy, si Boss Idol, oo. Broadcaster yung trabaho niya. Oo, tapos, nagkaroon siya ng career, panibagong career sa politics. Senator na siya ngayon. Pero ngayon, alam mo ang tunay niyang calling sa buhay? Kakampi ng mga inaapi. Justice. Yan ang calling. Magbigay talaga ng tulong sa mga taong hindi kayang tulungan ng sistema. Ako rin mismo, di ba? Siyempre, pagtrabaho, pag-uusapan natin, I'm a host, a writer, speaker, book author, di ba? Yun po. Pero, naging career ko na po ang pagiging isang wealth coach. Nagbibigay po ng payo sa mga milyong-milyong Pilipino. Pero sa totoo lang, alam mong calling ko sa buhay. Ano sa palagay niyong calling ko sa buhay? Pakitype sa comment section bago ko i-reveal. Oo. Ang calling ko sa buhay, okay, nakatype na ba kayo? Ang calling ko sa buhay ay magpa-cute. Hindi. Ang calling ko sa buhay ay magbigay ng pag-asa. Yes, hope. I want to give hope to the people who are hopeless, especially with their financial situation, na may pag-asa pa po talaga. Kaya nga, importante po, ito ulitin ko, kung ikaw ang tatanungin ko, ikaw, nakikinig at nanonood ka ngayon, gusto ko i-type mo sa comment section na saan ka ba? Nasa job ka ba? Work mode ka pa ba? Or nasa profession or career ka na? Or number 3, nasa calling ka na? If you were to ask me, definitely I'm already on the calling stage. Even if people do not pay me to do what I'm doing, I'm still willing to do it for free. Every day ko ginagawa. Kaya nga, tanong ko po sa inyo ngayon na nakikinig at nanonood, sana makabuluhan to kahit maikli to. Ito lang a job is what you do for money, a career is what you do for status, but calling is what you do for meaning in life. Kung gusto niyo magkaroon ng kahulugan sa inyong buhay, naku, hanapin niyo ang calling niyo. Kaya nga, are you living from paycheck or are you living for your purpose and meaning in life? It's time for you to evaluate your priorities. Sana naman, nagising kayo sa episode na ito, napukaw ang iyong isipan at damdamin, ginagawa mo ba dahil sa pera, sa career, o ito ay dahil calling mo. Ano sa palagay mong calling mo? Mag-type ka sa comment section. At kung nagustuhan nyo itong episode na ito, i-cut-paste nyo itong link na ito, i-share nyo ito sa mga kaibigan nyo para makinabang sila sa video na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.